Samot-saring likhang kamay ng mga Filipino artist ang ibinida sa Art and Crafts and Food Varieties Exhibit sa South Wing ng Batasang Pambansa. Kung ano-ano yan, alamin natin sa report ni Faith Santiago live. Faith. Tunay ngang kamangha-mangha ang mga makikita mong iba't ibang obra maestra dito na likha ng mga Filipino artists/entrepreneurs. May mga kaakibat pa itong kwento na nagmumula sa kultura, gayon din sa kanilang mga pansariling karanasan. Sa aming pagdating sa exhibit, pukaw mata kaagad ang mga makukulay at magarbong display na gawa ng mga miyembro ng Likhaing Bulacan Entrepreneur Association. Dito ay nakapanayam natin si Raimundo de la Cruz, isang recognized artist ng the National Commission for Culture and Arts. Ibinahagi niya ang kwento sa likod ng kanyang obrang gawa sa sculptured acrylic painting. Mayroon aniya itong mensahe ng respeto at paggabay ng tama sa kalikasan, cultural heritage at women empowerment. Malugod din niyang ibinahagi ang pinakabago niyang obra. One of my latest work is the Last Supper, but the real title of this one is Thy Will Be Done. It's because lahat po ng sinabi po ni Jesus Christ nangyari po sa hapagkainan na yun. Bakit po square yung mga ulo? So it's because Jesus Christ, the center of this one, of the event, and he sees everything. Even he is betrayed by Judas. He sees everything and treated everyone equal. Ipinagmalaki naman ni Raimundo ang kanyang likhang pinamagatang Women Empowerment 7, Anino ng Kalayaan. Pinapakita ko rito sa sagradong katawan ng isang imahe ng babae na malaya ang babae na ngayon kung ano ang gusto niyang gawin, in a sense na kung anong gusto niyang itulong at itinutulong niya sa ngayon as a nation builder and career woman na po. Nakausap din namin ang isang artist and entrepreneur na umabot na sa international scene ang kanyang mga handcrafted jewelry. Armit's Design po, nag-start lang po yun sa kahiligan lang po. So hindi ko po siya inaral. Naging hobby ko lang po yung pag-design ng fashion jewelry ko po. Sinalubong din kami ng mga nakakatakam na delicacies mula sa Bulacan tulad ng bagnet, fresh from Carabao's milk na pastillas, tofu chips, chili garlic at iba pa. Nagsimula po kami sa chili garlic at bagoong. Heirloom product po na namana ko sa aking ina yung recipe. Lagi nila sinasabi noon na pag may okasyon, Kuya, bakit hindi mo inegosyo yan? So, tinry po namin. Dati po akong OFW sa Dubai. So, kaya po nagsimula mag-business kasi ma'am, kailangan po ng extra income. And I decided na gumawa ng chips na kakaiba na patok sa panlasang Pinoy. So I decided po na gumawa po ng tofu chips. Maluha-luha namang ibinahagi ni Mami Linda ang kanyang journey bilang isang Filipino entrepreneur na nakatanggap ng suporta mula sa Department of Trade and Industry dahil nabigyan aniya siya ng oportunidad na makapagnegosyo sa kabila ng kanyang edad. Lahat po yan galing sa puso. Ginawa ng kamay, inisip, focus ka lang. Kasi nagpapaaral kami ng mga anak ko, college, ang hirap. Kaya nakabuo kami ng product. Sa bawat gawang sining na ating makikita rito ay merong nakapaloob na kwento. At mula nga sa mga pwede nating magamit sa pang-araw-araw na buhay, gaya nitong mga diffusers at mga perfumes. Mula sa Danan SP scents o kaya itong mga handcrafted na mga handbags at mga iba pang accessories mula sa Kites Beads Creations hanggang dito sa mga pwede nating pagmasdan sa ating mga tahanan na pwedeng gawing palamuti at merong nakapaloob ding mga kwento ay itong mga bonsai trees na gawa sa carefully handcrafted na mga wires mula sa Derek's Handicrafts at ito nga pong mga novelty items mula sa Noviciano Novelty Items. Damang-dama ang puso sa likod ng bawat kathang Pilipino. At yan na muna para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Faith Santiago, Congress News.